Kasama sa pagpalit ng Senate leadership ang mga bago ring chairperson ng bawat komite sa Senado. Pero para kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi niya kikilalanin ang reorganization o pagbabago sa Senado. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado, nagbukas ang sesyon pasado alas 3. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Kumpleto ang 11 minority senators, nadagdagan sila ng isa. Si Senador Cheese Escudero na bahagi ng majority na bumoto noon para kay Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador nung dumating siya sa plenaryo. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Inuluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunay itinalagang acting Senate President. Si Senator Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senator Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senator J.V. Ejercito ang chair ng Finance Committee. Senator Tito Soto, chair ng National Defense. Senator Ping Lacson, chair ng Public Order Committee at Accounts. Si Senator Raffy Tulfo, Public Services. Senador Bam Aquino, Basic Education. Senador Kiko Pangilinan, Agriculture. Senadora Riza Ontiveros, Health. Senador Lito Lapid, Games and Amusement. At Senador Cheese Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Senate Sergeant-at-Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag niya ang legal na basihan kung bakit 12 senador ang ginawang batayan para maghayag ng quorum at hindi 13 na majority ng kabuang 24 na senador. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Binanggit din ni Gatchalian na dati nang nagdeklara ng quorum ng 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nangyari yan noong May 5, 2015. 4 na senador ang nasa ibang bansa noon at 3 naman ang nakakulong dahil sa PDAF scam. Ayon kay Gatchalian, kasunod ng nangyari, meron na ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Sa press conference pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hanggat di nakukuha ng kanilang grupo ang 13 senador na nanatiling Senate President si Cayetano. He will be a virtual Senate President. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero sa payag ng binansagang bagong Senate majority, hindi na raw Senate President si Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Anila, hindi pa lang naihalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan ng 13 boto sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang papahayag, pinuri nila ang desisyon ni Escudero na pumunta sa sesyon.
Ayon kay Escudero, hindi na katanggap-tanggap ang aniyay impasse o di pagkakasundo sa Senado. Wala raw siyang pinapanigang paksyon, personalidad o alyansa, kundi naninindigan para sa Senado. He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap na kanina, we were surprised because Sen Mix was already, we asked Sen Mix, meron bang ikang kapalit, may sinasabi niya, wala naman. Paano niyo na-convince si Senator Cheese, sir? Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na wala siyang intensyong kilalanin ang reorganization ng Senate leadership. Giit ni Cayetano, 13 ang kanilang bilang para palitan siya at mag-organisa ng Senate leadership at committee assignments. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Giit din ni Senador Loren Legarda, hindi legal ang paghalal ng Senate President Pro Tempore kung kulang ang 13 boto batay sa Senate rules. Ang pansamantalang absence daw ng ilang miyembro hindi dahilan para baliwalain ang kanilang mandato. Sabi ni Cayetano, hindi siya pwedeng palitang presiding officer. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday, hinintay namin sila. Tuesday, hinintay namin sila. Hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News.